Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan dahil po hindi ka nanatiling sa libingan, kundi nabuhay ka upang kami ay iligtas mula sa kamatayan at bigyan ng buhay na walang hanggan. Maaaring ang pisikal nito ay mamatay, ngunit ang pangako mo sa mga sumampalataya sa iyo, may mga relasyon sa iyo ay buhay na walang hanggan. At salamat po Panginoon na itong pagkabuhay mo ay maraming binagong buhay ng mga tao because ito ay makapangyarihan, nagpapatotoo na ikaw ay hindi tao, hindi lang basta nagkatawang tao, kundi ikaw ay Diyos na may kapangyarihan mula sa kamatayan. Salamat po sa umagang ito na meron kaming mensahe mula sa iyo na ipapaalala mo patungkol sa buhay na pag-asa ng dahil sa pagkabuhay mo. Lord, aming kinukumit ang oras nito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan mo. Amen. So una sa lahat, si Pedro ay nagsalita sa aklat nito tungkol sa pag-asa, tungkol sa pagtindig sa kagandahang loob ng Diyos sa kabila ng pinagdaraanan nila ng mga pag-uusig, mga paghihirap. Sino po sumulat? Si Pedro. Obvious po kasi yun po ang nakalagay sa aklat ito. Unang sulat ni Pedro or aklat ni Pedro under the inspiration of the Holy Spirit. Si Pedro ang siyang sumulat ng epistle nito. Now, alam po natin na si Pedro ay disipulo ni Jesus and ang original na pangalan niya ay Simon and then pinalitan ni Jesus yung pangalan ng Simon ng Peter or Pedro na ang ibig sabihin ay bato or rock. At hindi po ito tumutukoy sa simbahan, kundi tumutukoy po ito sa katangian ni Peter. So siya ay kilala din sa pangalang Cephas. Ang pangalang Cephas ay isang Aramaic na salita na ang Greek naman na salita ay Peter. So and then ang pangalang Simon naman ay Hebreo. So tandaan niyo po, Cephas, Aramaic, Peter, Greek na pangalan at ang Simon ay Hebreo na pangalan. Na ang ibig sabihin ay makinig. Yan pong ibig sabihin. So, interesting po na ito rin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang mga may pandinig ay makinig. So, minsan makikita ninyo na tinatawag siya na Simon Peter or makikita nyo na tinatawag siya sa pangalang Cephas, ngunit iisa lang na tao ito. Ang sinulatan niya ay ang mga hinirang, mapapansin nyo sa versikulo 1, ang mga hinirang o mga mananampalataya na nakipamayan, nag-scattered sila kasi dahil sa mga paghihirap, persecution. Inusig ang mga Kristiyano. Ang iba ay pinakulong, ang iba tinotorture, so ang iba dinadakip, inaresto. So nag-scattered ang mga Kristiyano sa iba't ibang lugar. Sinabi dito sa verse 1, sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bethania. Now, tingnan nyo ang pagsasalarawan sa recipient ng sulat nito. Mga hinirang ng Diyos na nakipamayan. Sa isang translation ng Tagalog, ang sabi ay mga estranghero o ng ibang bayan. Now, ang estranghero ay may physical na aplikasyon at spiritual na aplikasyon. Yung physical na yung nangyari dito, sila ay nagkawatak-watak o naghiwa-hiwalay dahil sa inusig sila, nag-scatter sila sa iba't ibang lugar, sa Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia, Bithynia, or sa ating panahon ay tinatawag na Turkey. Yan yung modern name o modern day ng lugar nito, Turkey. Sa Biblia, tinatawag ito na Asia Minor. Si Peter ay sumulat upang pagtibayin at palakasin ang mga mananampalataya. Now, nagsimula si Peter tungkol sa kaligtasan sa chapter 1 hanggang chapter 2 verse 10. Kung kilala natin si Jesus bilang ating tagapagligtas, then mayroon tayo pong pag-asa. Kung may relasyon ka kay Jesus, mayroon kang pag-asa. Mayroon kang pinanghahawakan sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng mga persecution. So may dahilan kung bakit tayo magdiwang. Hindi tayo nagdidiwang dahil sa problema, sa pagsubok. Nagdidiwang tayo dahil sa pag-asa na meron tayo na pinanghahawakan natin, na binigay sa atin mula sa Panginoong Jesus. Now, ito ang malagang konsepto tungkol sa ating kaligtasan na kailangan nating tingnan. Kaya nga po ang ating theme o yung pangalan ng ating pinag-usapan ngayon ay buhay na pag-asa dahil sa pagkabuhay ni Jesus. Una, dahil bakit buhay na pag-asa? Dahil may kaligtasan tayo na natanggap.
Tama po. Tingnan niyo po ang tinutukoy ko dito sa ating binasa sa verse 2. Basahin ko po, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula pa. Una, patungkol sa kaligtasan, pinili ka ng Diyos. Now, nasa verse 2 po ito. So, anong nais niya ipalam sa mga naghihirap ng mga Kristiyano, inuusig ng mga mananampalataya? Nais niyang malaman na sila po ay pinili ng Diyos Ama. Pinili tayo rin ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin. Now, sinasabi dito sa atin ngayon na pinili ka ng Diyos. May mga tao magtatanong, paano ko malalaman kung pinili ba ako ng Diyos? Malalaman mo kung pinili ka ng Diyos kung tatanggapin mo si Kristo sa buhay mo at sumampalataya ka sa Kanya. At malalaman mo na pinili ka ng Diyos. Hindi mo malalaman na pinili ka ng Diyos kung hindi mo siya tatanggapin sa iyong buhay. So, ito yung isang dahilan na nagagalak tayo dahil pinili tayo ng Diyos. So, magalak po tayo, mga anak ng Diyos, sa mga may relasyon sa Diyos dahil pinili ka na maging anak niya. Ang pangalawang salita dito, so una po sa English, ito po ay theology, sa theology tinatawag na election, o sa Tagalog, pinili ka ng Diyos. Ang sunod po ay sanctification. Sa theology, ito po yung tawag sanctification o pinabanal. Tingnan nyo po, ang tinutukoy ko dito sa verse 2. So, pinili at ang kasunod na phrase po, at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo. So, sanctification po ang tawag dito. Ibig sabihin, binigyan ka ng bagong buhay. Binago ka niya. So, pinili ka ng Diyos Ama, pinabanal ka ng Diyos Espiritu, o sa madaling salita, inilaan ka niya para sa Kanya. Nagsimula siyang mangusap sa iyong puso at sa katapusan ay binago ka niya at binigyan ka ng bagong buhay at iniligtas ka niya upang paglingkuran mo siya. And then, makikita nyo po sa verse 2, yung sunod na phrase, upang maging masunurin. Upang maging masunurin kay Jesucristo. Mapapansin din natin dito sa verse 2 ang phrase at nilinis, sundan nyo po ako sa verse 2, at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang salitang dugo dito ay bumabalik po sa lumang tipan, yung konsepto sa lumang tipan na kung saan ini-sprinkle yung dugo ng saserdote, dugo mula sa lamb, mula sa hayop. Ini-sprinkle po yung dugo sa tao. Ang ibig sabihin po nito na ang aking mga kasalanan ay pinatawad na doon sa cross dahil binayaran na niya ang aking mga kasalanan sa pamagitan ng dugo ni Jesucristo. At nalinis tayo, napatawad tayo sa pamagitan ng dugo ni Jesucristo na tumigis doon sa cross. So, hindi ko po nakikita ang kagalakan ngayon sa oras na ito. Hindi ko po nakikita bawat isa na nagagalak. So, yun po yung pangalawang dahilan kung bakit kailangan natin magalak dahil ito po yung buhay na pag-asa na mayroon tayo. Pangatlo, na dapat ipagdiwang natin yung tinatawag sa theology na regeneration. Sa simpleng salita, ang ibig sabihin nito ay pagbabagong buhay. Yung sanctification po yung paglilinis sa ating mga kasalanan. Kung saan inilaan tayo, binukod tayo para sa Panginoon upang paglingkuran tayo. Iba naman po yung regeneration ng pagbabagong buhay. Guys, kung tingnan nyo po sa verse 3, yung tinutukoy ko. Dahil simulan ko po yung unang phrase, pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Iyan po ay regeneration o panibagong buhay. Sa isang translation ng Tagalog, ipinanganak na muli tayo. Pamilyar na po ba yan sa atin? Ipinanganak na muli tayo. Ibig sabihin, born again. Na ipanganak muli hindi sa physical dahil wala nang pag-asa kung nasa may edad na po tayo, hindi na tayo babalik sa tiyan ng nanay natin. Ibig sabihin po ng born again ay binago ka, na bago ka sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So panibagong buhay. At pamilyar ito dahil si Nicodemus po, kung naalala, isang reliyosong tao, hindi ibig sabihin na reliyoso ka ay Kristiyano ka. Dahil si Nicodemus ay reliyosong tao. Siya, kung sa panahon natin, siguro siya yung pinaka-pope sa panahon natin. So, lumapit siya kay Jesus. Sabi ni Jesus, reliyosong tao ka, ngunit kailangan mo ma-born again. Kailangan mo maipanganak muli. Kailangan mo ma-born again para makapunta ka o makapasok sa langit. Para makita mo ang kaharian ng Diyos. Kailangan mong maisilang muli. Literally, sinasabi niya na kailangan mong may panganak mula sa itaas. Sabi ni Nicodemus kay Jesus, paano po ba ang tao may papanganak muli? Kung ang isang tao matanda na po. So, babalik po ba siya sa tiyan ng
tiyan ng nanay niya at may papanganak muli? Magandang tanong, hindi po ba? So, curious siya sa sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Ang salita ng Diyos ay dumadating sa puso ng tao at nangungusap, at ang Espiritu ng Diyos ay nangungusap sa puso din ng tao. Kinukumbik siya patungkol sa kasalanan niya at magbalik loob. Nangungusap ang banal na Espiritu na lumapit siya sa Diyos, at ang banal na Espiritu ay siyang bumabago sa puso ng tao, at ang resulta ay naipapanganak sila muli sa pamilya ng Diyos at nagkakaroon ng bagong buhay. Ang technical word dito ay, familiar po tayo sa salitang ito, born again. Ang isang tao ay hindi Kristiyano malibang lang kung siya ay ma-born again. May panganak muli. Sinabi ko ito dahil maraming mga tao nagsasabi na sila ay Kristiyano. Yes, sinasabi nila, Kristiyano ako dahil pumupunta ako ng simbahan. Listen, hindi ka Kristiyano dahil sa reliyon. Hindi ka Kristiyano dahil nagsisimba ka. Kristiyano ka dahil naipanganak ka muli, na born again ka. Kaya sinabi ko po, ang sinabi ni Jesus na salitang born again. Kailangan mo magkaroon ng bagong buhay. Maliban lang kung ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa buhay mo. Hindi ibig sabihin na pumupunta ka ng simbahan ay Kristiyano ka na. Hindi ibig sabihin na naniniwala ka kay Jesus ay Kristiyano ka na. Kasi kailangan mong maipanganak muli. Yun po ang sinabi ni Jesus. Ang tanong ko sa iyo ngayong umaga, na born again ka na ba? Hindi po reliyon ng born again. Maraming nagtatanong, anong reliyon mo? Tapos, tinatanong ko, Christian. Christian? Anong klaseng Christian? Christian. Tapos, mapipilitan ka na. Kasi may iba-iba, may nagsasabi, iba-ibang Christian. May Katoliko, may ano. Ikaw, born again ka. O, born again ako. So, na born again, pero hindi reliyon po ang born again. Ang born again, yun ang pagkilos ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Okay? So, ang dating, sabi sa Korinto, ang dating mga bagay ay wala na, at ang lahat ng bagay ay bago na. Sinabi niya na tayo ay naipanganak muli sa Espiritu. Hindi ibig sabihin na perfecto ka na. Pag ikaw ay na born again, tama? Sino po dito ang perfecto? Pwede na po kayo makapasok sa langit. Ibig sabihin lang po nito na hindi ka na masaya sa pamumuhay na nagpapatuloy sa kasalanan. Pag nadapa ka, binabangon ka ng Panginoon at hindi ka natutuwa sa kasalanan. Nagpapatuloy ka na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? So, pangalawa, yung pag-asa. Dumako po tayo sa pag-asa na meron tayo. Ulitin ko po sa verses 3 hanggang, basahin ko po hanggang sa verse 5. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. So, tingnan nyo po dito sa verse 3. Sinabi po dito sa verse 3, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito po yung punto na mahalagang marinig po ninyo. Sabi ni Pedro, ito ang nagbigay sa atin ng isang, ano po to? Nandyan po, nasusundan niyo po ako sa Biblia. Nagbigay sa atin ng isang, ano po? Buhay na pag-asa. Living hope. Buhay na pag-asa. So, ito po ay buhay na pag-asa dahil ito po ay based sa ating buhay na kung saan ito ay pagkilos ng ating tagapagligtas sa buhay natin. Ang lahat ng ating pag-asa ay nakabase po sa pagkabuhay ni Jesucristo. Kung hindi po nabuhay si Jesucristo, wala tayong pag-asa. Naiintindihan niyo po? Patay ang inyong pananampalataya. Patay ang pananampalataya ko. Walang katuturan kung hindi nabuhay po si Jesus mula sa mga patay. Bakit ka sumasampalataya sa isang taong patay? Pero nabuhay po si Jesus. Kaya meron tayong buhay na pag-asa. Naiintindihan niyo po kung bakit buhay na pag-asa? So, mayroon akong pag-asa. Alam niyo, kung hindi ka mananampalataya, wala kang pag-asa. Naniniwala tayo na dahil namatay si Jesus at nabuhay muli, ang mga Kristiyanong namatay ay isasama ng Diyos sa Kanya, sa walang hanggan. Pag-asa na makakasama natin ang Panginoon sa langit. Pag-asa ng buhay na walang hanggan.
At ito ang sinasabi ni Pedro dito sa mga inuusig, naghihirap at nalulungkot na mga Kristiyanong pinagtatawanan, mga Kristiyanong binubugbog, mga Kristiyanong kinukulong dahil sa kanilang pagtindig sa pananampalataya nila kay Kristo, na mayroon sila at tayo rin, mayroon tayong buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Jesucristo mula sa mga patay. And then pumunta po tayo sa verse 4. Tingnan niyo po, hindi lang buhay na pag-asa, kundi makalangit na pag-asa na magmamana, sabi po ni Pedro, na magmamana tayo ng kayamanan di masisira, walang kapintasan at di kukumpas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. So makalangit na pag-asa. Ang ibig sabihin ng kaligtasan ay mamanahin ko ang langit. Ibig sabihin na ikaw ay magmamana ng langit. Sino pong gusto magmana ng ginto? Okay. It's a trick question po. So kaya, sino po gusto magmana ng langit? Pera, ginto, dito lang yon. Pero ang hindi kumukupas ay ang buhay na walang hanggan. So sabi po dito, hindi masisira. So nakikita ko na po ang kagalakan sa inyo ngayon. So verse 4, sinabi rin dito, walang kapintasan. Then hindi kukupas, it means na hindi ito nagdudulot ng pag-iiba sa kaluwalhatian, kagandahan. So ito po ang patutunguhan natin o walang hanggang destination natin. Then pansinin nyo ang sabi dito, inihanda. Kung Kristiyano ka po, ay nakahanda na po ito sa iyo. Nakalaan na para sa iyo. May inilaan po ang Panginoon para sa iyo at ito ay nasa langit. At kapag ang mundo'y magsimulang magdilim at maramdaman mong parang estranghero ka dito, tandaan mo, may nakalaan po para sa iyo sa walang hanggan. Isipin nyo po ito kapag nadi-discourage po kayo, kapag kayo po ay nalulungkot dahil sa mga problema, mga paghihirap or mga circumstances, mayroong inilaan ng Diyos sa iyo. Isipin nyo po ang pag-asang inihanda niya o inilaan para sa iyo doon sa walang hanggan sa langit. Bakit? Dahil mahal ka ng Diyos at pinili ka niya upang maging kanyang anak. Dahil sa ang Diyos anak ay namatay para sa cross, para sa iyo doon sa cross, at tumigis po ang kanyang dugo dahil sa ating mga kasalanan. At wala dapat tayong higit na pinagkakatiwalaan kundi siya lamang at sa kanyang ginawa para sa atin. At pangatlo, dahil sa ang Diyos Espiritu ay nananahan sa ating puso, sa ating buhay. At sabi niya, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Yan po pangako ng Diyos. Sinelyuhan po tayo ng Banal na Espiritu hanggang sa araw ng ating katubusan. At tayo po ay nagagala kahit sa gitna ng pag-uusig, hindi tayo natutuwa sa mga problema, pero natutuwa tayo dahil mayroon tayong buhay na pag-asa. Salungat po, kahit po salungat ang mundo sa atin, tandaan nyo po, hindi ito ang tahanan natin. Tayo po ay estranghero lamang po dito. Hindi tayo magpapatuloy, hindi tayo mananatili dito ng habang buhay. So, tandaan nyo po, hindi ito ang ating tahanan. Mayroong tahanan na naghihintay sa atin at nakalaan sa atin. Ito po ay ang langit. Now, tingnan nyo po sa verse 6. Ang sabi ni Peter, ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. So, sinabi sa atin ni Peter sa verse 6 na mapupunta kayo sa langit, magkakaroon kayo ng kaluwalhatian at napakasaya nito. Amen? Amen. Nakikita ko nga po ang saya sa inyo. So, now, malalaman natin dito sa passage na dadaan po tayo sa kalungkutan, dadaan po tayo sa mga paghihirap, pero tandaan po natin na nangako ang Diyos sa atin na wala ng mga pagsubok at paghihirap sa buhay. Ngunit sa kabila nito ay mayroon po tayo kagalakan. Dito sa lupa, dumadaan man tayo sa mga pagsubok, ngunit may kagalakan na nagbumula po sa Panginoon. Pagdating po natin sa langit, alam po natin ito. Excuse. Pagdating po natin sa langit, wala na pong pag-iyak. Wala na pong kalungkutan. Lahat po ay pasaya na. Dahil tayo po ay nasa presensya ng Diyos. So mayroon tayong pag-asa kay Jesus. Hindi tayo ang tao na ang buhay ay walang purpose o meaning o kagalakan. Now, sa konteksto ng unang Pedro, ano ang kanilang kapighatian? Ang kanilang kapighatian, ulitin ko po, pag-uusig
sila ay pinagtatawanan, sila po ay binubugbog, sila po ay pinahihirapan. Bakit? Dahil sa verse 1, mapapansin nyo sa verse 1 ng chapter 1, ang sabi sa English translation, sila po ay strangers. Sila ay estranghero na naghiwa-hiwalay sa iba't ibang lugar. Sila ang piniling estranghero na naghiwa-hiwalay. Ikaw at ako po ay mga pinili, mga estranghero sa mundong ito. Ibig sabihin po, hindi po ito ang tunay na tahanan natin. At dahil sa mundong ito ay hindi nating tunay na tahanan, hindi tayo papaboran sa lugar na ito. Hindi tayo papaboran, mararanasan natin ang pag-against at persecution ng mundong ito. Maaaring sa pamilya mo, maaaring sa mga kaibigan mo, pinagtatawanan ka. Maaaring ang pagsubok mo ngayon na pinagdadaanan ay sa financial, o anumang kapighatian o kahirapan yan na pinagdadaanan mo. Ngunit tandaan po natin na minsan, ginagamit po rin ng Diyos ang pagsubok dahil mayroon po siyang layunin sa atin. Una pong layunin na ang unang purpose ng pagsubok, minsan, una po patungkol sa pagsubok, ito po ay kailangan natin. Tingnan niyo po sa verse 6. Ito ay dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok. Sa English translation is, if needed be. So, ibig sabihin, ang pagsubok, minsan kailangan po natin pagdaanan dahil maaaring may itinuturo sa atin ang Diyos. O maaaring dinidisiplina tayo ng Diyos. Isa lang sa dalawa, may tinuturo siya, tinuturo tayo pabalik sa salita, sa pangako niya, o maaaring dinidisiplina tayo ng Diyos. Dinidisiplina kanya dahil mahal kanya. Pero sa context nito, ay yung mga nagtindig sa pananampalataya ay inuusig. So, may iba't ibang klase ng pagsubok. Maaaring kalusugan, maaaring financial, pera, maaaring sa emosyon, maaaring depresyon, maaaring ito sa spiritual, na kung saan inaatake po tayo ng diablo, na kung saan magdududa ka sa salita ng Diyos, maaaring pagkatakot, may mga kinababahala ka. So again, iba't ibang klase ng pagsubok. Ngunit tandaan po natin na ang Diyos ay may grace na ipapantay niya sa mga problema natin. Sa iba't ibang klaseng pagsubok. At usually, mas higit pa grace ng Panginoon kaysa sa mga pagsubok. At sa panahon ng ating kahinaan, sapat po ang biyaya ng Diyos para palakasin tayo. Tama po ba? So, ang mga pagsubok na pinagdadaanan mo, problema sa financial kapighatian, iba't ibang klaseng pagsubok ang pinagdadaanan ng tao. Pero tandaan po nato, alam po natin ito, pangatlo, hindi po madali ang pagsubok. Mahirap. Sabi dito na you have been grieved by various trials. Iba't ibang pagsubok. Mahirap. Pero tandaan po natin na kontrolado po ito ng Diyos. Kahit ano pa mang pagsubok, problema yan. Sinabi po dito sa verse 6, yung word na maikling panahon. Sinabi, ulitin ko po, ito dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ibig sabihin, kontrolado ng Diyos kung ano man mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay. So, iniisip natin na ang ating buhay, puro problema na lang, puro pagkaligalig at puro sakit. Ngunit hindi po ito palagi. Maikling panahon, take note, maikling panahon. Hindi po puro ganito. Meaning God is in control. And then sa verse 7, makikita natin na gagantimpalaan ng Diyos ang mga tapat na tapat sa Kanya sa kabila ng mga paghirap, pagsubok na pinagdadaanan nila. Ngayon, ito po yung huling punto. Ano po yung pagtugon natin sa knowing na meron tayong buhay na pag-asa? Tingnan nyo po sa verse 8. Sabi ni Peter, hindi ninyo siya nakita, ngunit siya inibig ninyo. Number 1, inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Number 2, sumasampalataya kayo sa Kanya. Ito po yung tugon ha. Dahil dito ay nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Pangatlo is, meron tayong kagalakan. So, una, mahalin mo si Jesus, knowing na meron kang buhay na pag-asa. Love your God with all your mind, soul, and strength. If you are growing sa pagmamahal po kay Jesucristo, walang magiging mali sa ginagawa po natin para sa Kanya. Kung tayo po lumalago sa pag-ibig natin sa Kanya. At ang lahat po ng ginagawa po natin ay para sa Kanya at magmumula po sa puso. Hindi ka pupunta ng simbahan dahil obligasyon. Pupunta ka ng simbahan dahil mahal mo ang Diyos. Inuulit-ulit ko palagi ito na hindi po natin ginagawa mga bagay na ginagawa natin sa Diyos dahil obligasyon. Ginagawa po natin ang mga bagay na ginagawa natin dahil sa mahal po natin ang Diyos.
O higit sa lahat, natanggap natin ang pagmamahal ng Diyos. Napakadakilang pagmamahal. At yung ginagawa natin ay dahil din mula sa puso pagmamahal. Hindi ka nagbabasa ng Bible dahil napipilitan si pastor. Sabi ni pastor, magbasa ng Bible. Hindi. Nagbabasa ka ng Bible dahil mahal mo ang Diyos. Gusto mong pakinggan siya. Yan po ay relasyon, hindi reliyon. Subukan nyo po sa inyong kapatid o sa inyong magulang. Mama, napipilitan lang ako sa iyo. Hindi. Ginagawa mo ang utos ng iyong magulang dahil sa pagmamahal. Tama, mga anak? Naku, pag napipilitan kayo, obligasyon lang. O, hindi tama ang ginagawa ninyo. Hindi magiging tama dahil palaging maingay yung paghuhugas ng plato. Minsan may nababasag na. So, ginagawa natin ito dahil sa relasyon. Mahal po natin ang Panginoon. Nagpapatuloy at hindi kaagad nag-give up. Ang tunay na pagmamahal po ay hindi po tayo kaagad sumusuko, sumunod sa Kanya. Ang ikalawang kailangan po natin ay magtiwala kay Jesus. Nandiyan po ba sa binasa natin? Tingnan nyo po, hindi pa rin din nyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Simpleng salita, magtiwala, sumampalataya. So mahal po natin siya, nagtitiwala po tayo sa Kanya, nabubuhay tayo sa pananampalataya, hindi base sa ating nararamdaman. Nabubuhay tayo sa pananampalataya, hindi base sa nakikita natin na tayo sumasampalataya, anuman ang pinagdadaanan natin, nagtitiwala tayo sa Kanya. Pangatlo, tingnan niyo po ang pangatlong tugon. Dahil dito ay nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Nagagalak tayo kay Jesus. Meron po tayong kagalakan. Now, ang last po, pang-apat na tugon natin, verse 9. Tingnan niyo po sa verse 9. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. So ibig sabihin po nito, underline the word, bunga ng inyong pananampalataya. Ano po yung tinutukoy dito? Ang tinutukoy ni Pedro dito sa verse 9 ay ang hinaharap ng sinabi niya na tatanggapin ninyo ang layunin o resulta or ang goal ng inyong pananampalataya o yung outcome ng inyong pagmamahal kay Jesus, pagtitiwala kay Jesus, nagagalak kay Jesus at tumitingin kay Jesus. So sabi dito ang kaligtasan ng inyong buhay, sa English, the salvation of your souls. Nakita niyo po sa verse 9, kaligtasan ng inyong buhay. Ito po yung langit, ito po yung future, ito po yung outcome ng pananampalataya natin, yung bunga, salvation, kaligtasan. At ulitin ko po, sa walang hanggan, walang pag-iyak na, wala ng sakit, wala ng kasalanan, wala ng paghihirap, wala ng kalungkutan. Sa pagtatapos po, tandaan po natin na ang kapighatian o kahirapan na nararanasan natin ay wala po ito kung iahambing natin sa buhay na pag-asa na meron tayo mula kay Jesucristo. Ang mga problema, pagsubok, ay wala po ito kung iahambing natin sa kaligtasan na natanggap natin mula sa Panginoong Jesus.